much, Pastor Camacho. Good evening po sa inyo lahat. Ang sarap isipin, ano po, na natatandaan ko noon. Maiksi-maiksi pa po noon. Nung kayo po ay nag-start, mas malakas yata. Okay. Okay, so, tanda-tanda ko po noon at natutuwa po ako sapagkat hindi madali, hindi magaan, talagang great challenge po ito to build. In building like this is not easy. Talagang marami po, mga kapatid, ang masasabi nating involved dito. But I believe, as what I observe in the life of our beloved pastor, so sabi ko, pag tinignan nyo, no, nasa kanya yung power of God. Diba? Binigyan siya ng potential. Tapos ng matinding partner. And then, ng mga tao, with, people with a great heart for God. Kompleto na eh. Diba? Kompleto na. Tapos, bukod sa partners. Diba? So, meaning, because in the ministry, this is partnership. Kaya nga napakaganda po na makita, especially ng mga members ng church na ito, that you are so blessed to have a leader like your pastor, a man of vision, a man of action, a man of passion. Makikita niyo po na talagang ito pong napaka-imposibleng ito ay naging posible. Of course, first of all, because of the power of God, but we cannot deny the fact that leader is very important. So I can say na kayo po ay napaka-bala na ang pastor po ninyo at ang bonus pa dito, pati yung asawa at ang buong pamilya talagang dedicated sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya sabi ko, ang church ninyo ang hindi magiging bagay na darating sa punto na walang gagawin. Kasi nga, busy-busy kayo. Di ba? So, yun po yun. Kaya hindi darating sa punto na titigil yung mga yan. Kasi busy-busy po yan. Alam niyo ba, pagka nakompleto ng lahat ito, titigil sila. Hindi. Hanggat hindi bumabalik ang Panginoon, alam ko, busy-busy ang church na yan. Di ba? So, kaya, syempre po, ang business natin dapat sa Father's business. So, that is the good thing about your pastor. I really appreciate him. I really admire him. And I can say that it is good to have a friend like him. Hindi ka talaga mapapahiya sa klase ng Diyos na meron tayo kapag ang vision ng isang leader, hindi nililimitahan kung ano ang kayang gawin ng Diyos. Sabi po niya kanina, huwag daw po tayo matakot kung gagawa po tayo ng ganito. Ang sasabihin ko sa inyo, matakot kayo. Opo, natakot po tayo kung gusto lang natin gumawa ng ganito. Pero kung ang Diyos ang nagpapagawa sa atin ng ganito, and if the design of God sa bawat isa po sa atin ay katulad po ng sa Kanya, huwag tayong matakot, kasama natin ang Panginoon. Pagka vision, kasama mo ang Panginoon. Pero pagka ambisyon, ako, malabo po yan, mga kapatid. Kasi sa vision, ang Diyos ang nakikita, sa ambisyon, ikaw ang makikita. So kaya, ngayong gabi ito, nadako na po tayo sa preaching. Amen? At kung po'y merong physical battle, sapagkat nag-preach po ako ng sunod-sunod, ito pong week na ito, and then may araw po na halos 3 beses po yan. Pero alam ko, ang biyaya ng Panginoon. Kasi excited po talaga ako, eager po ako na talagang makapunta po dito at hindi lang nakanaw, kundi kung paano po nandun si Pastor Camacho, ayon sa kwento niya, ay nandun sa masikip na lugar pa. Nagpapasalamat naman ako na kahit ganito na yung lugar niya, kilala pa rin po niya ako, mga kapatid. At ang sabi po niya, dahil sikat na raw po ako. Sino ba naman ang hindi lalabas na sikat kapag ang kaibigan mo si Pastor Camacho? Di ba? So, sabi niyo po yun. Yung sabihin kong kaibigan naman ni Pastor Camacho, di sikat ako. Di po ba? So, pero sa totoo lang, mga kapatid, ang talagang laging bida ang Diyos. Kaya sa church na ito, saludo po ako sa inyo sapagkat pinatutunayan niyo po na napakalaki ng Diyos ng busy-busy. Amen? So, this time, wala akong bagong mensahe. What I would like to share with you tonight para sa ating unang message ay ang message na pinamagatang ko po,
the Great Commission is still the same. The Great Commission is still the same. Now, the reason why I would like to give this message to you, because we cannot deny the fact na napakarami pong mga churches na parang naiiba na. Okay? And then, because of the many things in this world na ginagamit ni Satan, we cannot deny the fact na yung iba po nasway na. Diba? Yung iba po nasway na, yung iba pasaway na. Di ba? So, meron na pong mga masasabi natin sobrang kalibangan ang mga tao sa mundo, and sad to say, even Christians, and because of that, it seems na nakakalimutan or nadidisregard na po yung Great Commission na mula pa noon hanggang ngayon, dapat doon pa rin po tayo nakatanaw. Amen? Yes, ako po'y naniniwala mga kapatid na ang Great Commission ay applicable maging hanggang ngayon. Kasi naroon po tayo mga napapakinggan minsan na sinasabi nilang hindi ito para sa atin. Mga kapatid, basta gusto ko pong angkinin na ito'y para sa atin. If you are a believer and if you are claiming that our church is the church of God, it is good to know and understand na meron pong Great Commission na ibinigay at huwag po kayong manibago sapagkat wala namang pong bago. The Great Commission is still the same. Ang ganda po, kumuntik pang makalimutan rin pastor yung choir. Pero tingnan niyo po kung paano ang Diyos talaga ay nag-set up. Ano po? Hindi pwedeng makalimutan. You know why? Because yung special number nila, ang eksaktong laman ng mensahe po natin ngayon. Kaya kung kayo po'y nakinig doon sa mga special numbers, yun pa lang po mga kapatid, sapat na. So, sa mga pastors, kasama ko po, sa mga kaibigan, sa mga kamanggagawa, of course, it is always my joy to see you all, to fellowship with you, and yun po'y isang kalakasan ng mga mangangaral ng Panginoon. Kaya nga sabi ko, ayoko kong tutulad doon sa mga pastor na kapag ka nakakakita ng kapwa pastor, nasisira ang araw niya at nakakasira siya ng araw. Okay? Ang gusto ko po, yung pag nakita ko yung mga kamanggagawa, lumalakas tayo sa gawain ng Panginoon. Kasi sa totoo lang, magkakakampi po tayo sa gawain ng Panginoon. Nasa iisang team tayo, team ng Panginoon yan. Kaya yung mga missionaries, pagpupunta sa mga churches natin, hindi po natin dapat tinatanong niya, kaninong team ka ba? Di ba? Mga kapatid, it is an automatic team that we are in just one team, at yan ay ang team ng Panginoon na siyang tumawag sa ating lahat. Amen? Matthew chapter 28, please. May I request all of you now to please open your Bible in the book of Matthew chapter 28, last chapter po yan. At nasa mga last verses din po tayo. At magsisimula po ang ating pagbasa sa verse number 16. And I would like to request all of you to please follow me silently in your Bible as I read our text. Ano po? Ngayon pong gabi ito. Matthew chapter 28, beginning verse number 16. Then the 11 disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Ito po ang Great Commission, at gusto kong sabihin sa inyo na sa ating panahon ngayon at sa mga darating pong panahon hanggang sa bumalik ang Panginoon, ito pa rin po ang Great Commission. Amen? Acts chapter 1, verse number 8. Acts chapter 1, verse number 8. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Yan po ang binanggit ng mga missionaries kanina, na ang kalooban ng Diyos hanggang uttermost part of the earth. Amen? So again, the title of my message tonight, The Great Commission, is still the same. Let us go to the Lord in prayer. Our gracious, loving God, our Father in heaven, we thank you and praise you for this wonderful time, this wonderful opportunity to hear and study thy precious words. I pray, O Father, that you will empower your humble servant. Help me, O Lord, and fill with your Holy Spirit. Guide me,
give me wisdom and please reach the heart of your people through your message. Sa iyo po, lubos ay pinagkakatiwala ang church na ito, maging ang bawat isa na dirito, at sa amin pong magiging pakikinig, nawa ang conviction ng banal na Espiritu po ang siyang manaig sa aming mga puso at maging mapagpasakop po kami, Panginoon. May you give us teachable spirit, teachable heart, teachable attitude, at ang pangalan mo lamang po maitambala ngayong gabi at ang iyong kalooban ang siyang mabigyang tingin sa aking pong pangangaral. Ikaw po lang ilang Diyos ang lubos kong pinagkakatiwalaan sapagkat kung wala po akong nagagawa. So please Lord, please help me. Thank you so much. Ito po ang aking panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Will I be seated? Ito na po tayo. Well, siguro po, ang isang bagay na magandang ating pong bigyang pansin ngayon, kung mag-uusap po tayo patungkol sa burden. Kung ang pag-uusapan po natin yung burden ng maraming mga Kristiyano ngayon, sasabihin ko po sa inyo ng tapatan, sa karanasan ko po na umiikot sa napakaraming gawain, kung tutuusin po, mas sumisentro ang mga gawain ngayon sa tinatawag nating world mission, pero in reality po, it is very sad to feel na sa mga churches po, minsan para kang humahatak ng bayawak sa lungga. Ano po? I mean, it is very hard to challenge yung kung mga tao. Alam niyo kung bakit? Ang issue, burden. Because in the mission, in the ministry, in soul winning, in fulfilling the Great Commission, laging importante po yung genuine burden. Yung totoong bigat sa puso po natin. Yung upang katulad ng ating Panginoong Kristo na ang sabi po, but when He saw the multitude, He was moved with compassion on them. Sa panahon po natin ngayon, kahit gaano karaming taong nakikita ng maraming Kristiyano, pa-easy-easy, pabanjing-banjing, at pabonjing-bonjing pa rin po ang marami. Diba? Kaya nga dapat ma-appreciate natin itong mga missionaries na ito. Hindi naman po sila walang ginagawa. Hindi naman po sila walang ambisyon na pangsarili. Hindi naman sila walang pamilya na kailangan itaguyod buhay, mga kapatid. But how come that in spite of the fact na may mga obligations, responsibilities, at mga pangarap din po sila, lahat ng yun, mga kapatid, hindi ginamit na hadlang nung kanilang nabigyang pansin ang hamon sa misyon. Ang tawag po doon, burden. Yes. At yun ang magandang suriin po natin ngayong gabi. Meron pa rin po ba tayong ganung burden na ayon sa inaasahan? Kapatid, it is good to consider also our business. Not just our burden, but also our business. Kung pag-uusapan kabalahan ng tao, saan tayo abala? Mga kapatid, alam niyo po ba na ang kabalahan sa building na ito ay hindi lang po sa idea na magkaroon ng magandang building, kundi sa klase ng vision na inilagay ng Panginoon sa puso ng pastor na ito. And I really appreciate and admire the members of the church ng busy. Why? Sapagkat kasama kayo ng pastor sa vision. Nakakatuwang isipin. Alam niyo po ba na kung hindi po tinitingnan ng pastor na ito po'y father's business, na ang mission, ang Great Commission, dapat laging nasasentrohan pa din, humanly speaking, after spending so much, milyon-milyon, at hindi basta milyon lang, maraming milyon ang ginastos para sa building na ito. Pero may missions conference pa din. Nakakalungkot to, yung mga hindi naman gumagastos ng ganitong kalaki at hindi naman humaharap sa ganitong malaking hamon ng paggastos, pero walang isip at puso sa misyon. Mga kapatid, mga minamahal, it is good also to be reminded that our Lord Jesus Christ, nung siya po ay nandito sa lupa, ang kanyang naging business ay ang Father's business. Amen? Mga kapatid, there's nothing wrong na magsikap ka sa negosyo mo. There's nothing wrong na magsikap ka sa trabaho mo. Magmagaling ka sa pag-aaral mo. Wala pong masama dyan. Wala pong mali yan. As long na hindi mo nakakalimutan na bilang Kristiyano, meron tayong dapat pinagkakaabalahan sa gawain ng Panginoon. At yan po ay ang Great Commission. Amen? Mga kapatid, mga minamahal, ito po ang ilang mga bagay na magandang mapansin po natin bilang mga Kristiyano.
Kung titingnan niyo po, when Jesus Christ ascended, remember, that is actually the context of Acts chapter 1. Before His ascension, our Lord Jesus Christ gave the Great Commission. Diba? Yun po yung context niyan sa Acts chapter 1 and verse number 8. Kaya nga sabi ko, ano pa ba bagong mapapakinggan natin? Kaya ito po isang sort of reminders na lamang po sa bawat isa. The Lord Jesus Christ, before His ascension, He gave His Great Commission and He told His disciples, particularly doon sa 120, ang sabi niya, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Pag pinag-usapan natin ang Great Commission, una, scriptural po yan. Diba? Ibig sabihin, hindi po invento lang ng pastor yan. Ang Great Commission po ay nasa Biblia. Ang Great Commission po ay turo ng salita ng Diyos. Kaya ang mga churches na Bible believers, mga kapatid, hindi po pwede na iaalis mo ang Great Commission because Great Commission is scriptural, and if you are claiming that you are a Bible believer, dapat isa yan sa pinaniniwalaan mo. Diba? Isa yan sa pinaniniwalaan mo. I remember the Lord Jesus Christ Himself, nung binigyan niya ng pansin in John chapter 15, na siya ang true vine, di ba? And the Father is the husbandman. Niliwanag niya yung importansya to abide in the branch, in the vine. Yung pong halaga, yung abiding in Christ, mga kapatid. At yun yung pinakasusi. Because the Lord Jesus Christ told them in John chapter 15 and verse number 16, hey, you have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, so that whatsoever shall ask of the Father in my name, He may give it you. Napakaliwanag. Ako at ikaw, Kristiyano ka, pinili raw po tayo ng Panginoon at maliwanag ang purpose na kaya na tayo pinili para sa isang napakahalagang trabaho, isang napakahalagang atas, isang napakahalagang utos, isang napakahalagang gawain, at yan po ay ang humayo tayo at magbunga tayo, at ang mga bungang yan ay manatili. Amen? Anong silbi ng ganda ng building na ito kung ang mga tao naman ay nawawala? Diba? So the good thing about this project, nandiyan po yung mga tao na nailapit sa Panginoon, yung mga mananampalataya na sa lahat ng sitwasyon na nanatili sa pagkatunay na bunga sa gawain ng Panginoon. Amen? I am telling you, brethren, Great Commission is scriptural. And you know what? It is systematic. Great Commission is systematic. But you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me. May sistema po, mga kapatid. Kaya nga sinasabi ko, yung balance na pagtanaw, bagamat bibigyan natin ng pansin ang pagsuporta sa mga missionary, pero tatandaan niyo po ito, mga kapatid, ang pagsuporta natin sa missionary ay hindi nagpapaging exempted sa atin sa mismong tayo, hahayo, para mag-aakay ng kaluluwa. Diba? Mali po kasi yung thinking na nagsusupport naman tayo ng misyon. No! Sa usapang sistema ng Panginoon, isang bagay na dapat naiintindihan natin bilang church, tayo mismo sa home church natin, sa ating pong mga kapatid, Jerusalem, tayo mismo dapat nag-aakay at naglalapit ng kaluluwa sa Diyos. Amen? And Kristiyano, paalala po ito, ang Missions Conference ay hindi nagdadala sa iyo sa malayong pagtanaw. Ang Missions Conference ay nagbibigay sa iyo ng diin sa halaga ng kaligtasan ng mga nawawalang kaluluwa. Pero hindi maganda na isipin mo yung kaluluwa ng mga malalayo, samantalang yung kaluluwa ng kapitbahay mo, hindi mo nabibigyan ng pansin. Kaya ang kahangahangang church, alam nila na bago ang kung sino pa man, ang sistema talaga, ikaw bilang mananampalataya, ikaw mismo dapat gumanap ng Great Commission. Amen? Yung bang idea po nung teksto natin, na talagang ilalapit mo yung kaluluwa, aalagaan mo yan, pati yung discipleship kasama po. Kasi ang scope ng Great Commission is not just evangelizing, but also making disciples. Amen? Systematic. And Great Commission and mission is simultaneous. Diba? May sistema at sa sistema
po, hindi po una-una. Sa sistema po mga kapatid, ikaw ay nagtatrabaho dito at meron din tumatrabaho doon sa iba't ibang lugar. Kaya sa pamamagitan yan, maiintindihan natin yung pong dahilan o masasagot natin yung pong tanong na bakit ba kailangan pa natin nag-i-invite? Total na, isipan nilang pumunta doon, di bahala sila. Hindi ganon. Because of the missionaries na tumutugon sa challenge, sa tawag ng Panginoon to go to the foreign land, na i-accomplish at napupulfill natin yung sinabi po ng Acts chapter 1 verse 8, na sa parehong pagkakataon, habang nagwiwin tayo sa lugar natin, may nagwiwin din sa iba't ibang bansa. Amen? Kasi yun po yung idea nun. Diba? But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses of me. Both. The very idea of that word, both, is simultaneous. Paano natin may-apply yun? Sa pamagitan po ng suportahan ng mga missionaries. Opo, hindi naman po tayo obligado lahat ng mga missionaries. Isusuko natin yung sarili natin. Kasi minsan po, mas mahirap yung pinangakuan mo yung missionary na hindi mo gagawin, hindi mo tutuparin. Pero mag-accommodate po tayo. Because in that way, i-apply po natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, pag pinag-usapan natin ang Great Commission, ito po ay scriptural, ito po ay systematic, at ito po ay simultaneous. Diba? Kaya yung mga pagtatrain, isang maganda po sa church na ito, yung bang idea na hindi lang kayo nakapagsusupport ng missionaries. Pwede ba tumayo yung mga nagpapastor na ngayon, at may mga mission na ngayon, nandito mismo nang galing sa BCBC? Yeah. Wow. Hindi ko alam kung inirequire na kailangan mga good looking, baka na-check ko lang, So, just try to imagine mga kapatid, yan ang joy ng ministry. Yan po yung katuwa natin, mga kapatid. Yung bang idea na ito pong mga iniligtas ng Panginoon through this ministry, na disciple, hanggang sa dumating ang time, na-realize nila na talagang tinawag sila ng Panginoon, kaya lang may mga hindi tumatagal talaga. May mga uupo na kagad kahit hindi pa pinauupo, mga kapatid. Okay, so sila po ang mga produkto ng ministeryo nito. Now, pwede po ba kayo maupo? So, for exposure, yung mga missionaries na sinusuporta ng church na ito, pwede po ba tumayo? Yung mga missionaries na kayo po sinusuport ng church na ito. Okay? Wala. Dahil mga bago yung naimbitahan ngayon. Pero ang church na ito, ako po'y aware na nagsusupport ng napakaraming mga missionaries. Hindi naman po dito sa atin, kundi doon po sa iba't ibang bansa. And ang posible, kaya kayo nandito dahil kayo yung posibleng mabigyan ng pagkakataong muli. Ang sinasabi ko po mga kapatid, isang napakahalagang bagay na ang mga churches ay meron pong kamulatan, meron pong kabigatan, at meron pong genuine heart sa usapan ng misyon, sapagkat para sa akin po, ang dapat pinapahalagahan ng church ay yung kapilit-bilinan ng Panginoon bago siya umakyat sa langit. Okay? Don't get me wrong. Hindi ho lahat aasa magkakabuilding tayo ng ganito kaganda. Kaya mo pinagtatapat sa inyo yan, ayun, ma-frustrate po tayo. Diba? Kasi baka naman sobrang laki ng pananampalataya mo at sasabihin mo, 90 million sa laki ng Diyos natin, ang laki ng Diyos natin. Okay, depende po yan sa nagsasalita kung talagang yun yung pananampalataya niya. Dahil baka mamaya ikaw ay nagre-reklamo sa 5,000 na upang buwan-buwan na hindi kayo makaraos, tapos sasabihin mo, ang vision mo, 90 million. Kapatid, ang ibig ko pong sabihin, yung pong inilalagay ng Diyos sa puso ng kanyang tinawag, yun po ang dapat natin pong kilalanin, mga kapatid. Pero hindi necessary na lahat tayo ganito kalalaki yung building. Ilang floors po ito, Pastor? 5 floors. O yung silent sa inyong ayos, 4 lang. Diba? So, ayos kayo, 4 lang. Wala naman
piliting kailangan 5 floors din. Hindi po yun ang batas, mga kapatid. So, kung medyo nalilitan kayo sa vision ni Pastor, hindi, gawin yung 6th floor yun sa inyo, mga kapatid. Tapos, kasi pag nasa 6th floor yan, kasi hindi na kayo makabayad, halimbawa, hindi kayo makaraos, kung hindi nyo matatapos, at least mataas-taas yung tatalunan nyo, no? Kaya pagka hindi na natin nakayanan. Mga kapatid, kidding aside, isang bagay na magandang makita nyo na lahat ng gagawin natin nakasentro sa ipinagpili ng Panginoon. It is always Great Commission. Kaya sabi ko, di ba nakakasaludo po yun? Ang idea, pwede na muna po tayo, Pastor, siguro mag-missions conference kayo. Kasi wala akong nag-missions conference na hindi kagastos. Di ako yan, pagka mag-missions conference, lalo na yung mga mag-stay hanggang Sunday. By the way, Pastor, ako po, nag-decide ako na until Sunday po, nandito po. Sino po ba yung naglilista? Para ano po yun? So, yung naglilista, until Sunday po ako dito. Mga kapatid, mga binaman, ang gusto ko pong i-point out, for sure gagastos po sila. Di ba? Pero sa isang kaisipan po, pwedeng sabihin, sa lahat ng gastos, maintindihan po nila tayo. Kung hindi man tayo magkaroon ng missions conference, lalo na pag nakita nila yung project na ito, mga kapatid, ang napakagandang ginawa nyo, kahit alam natin na madugo ang gastusan dito, hindi nyo ginamit na dahilan para yung maintain kung bakit tayo ay niligtas ng Panginoon, hindi natin magawa. Amen? Kaya naniniwala akong lalong matatapos itong building na ito Because your pastor is right. Na hanggang ang puso mo nandoon sa tintig ng puso ng Diyos para sa mga nawawalang kaluluwa. Kasi alam naman po natin ang motivation ng project na ito. Alam niyo po yung vision na inilalagay ng Panginoon sa pastor po ninyo. Kaya nga hindi lang kay pastor, kahit sa mga members, sasabihin ko po sa inyo, sa matagal na pagsasama at pagkakilala natin, talagang ako po ay tagahanga ninyo. Kaya sa totoo lang, baliktad ang sikat po kayo, ako hindi. Kasi ako umahanga sa inyo Minsan nga po, nagagamit ko pang halimbawa, lalo na kahit sa mga pastor lang, pag nagkukwentuhan, alam niyo po ba yun? Yung hindi mo na ako makapagtayo ng ganito, pero kaibigan ko nakapagtayo ng ganito. Kahit hindi nagtatanong, pastor. Kahit hindi nila tinatanong kung magkakilala tayo, kaibigan ko yun. Pero kung mga 4 floor lang siguro na itayo, hindi ko naman siguro. Mga kapatid, mga minamahal, napakasarap isipin. May mga churches na hanggang ngayon, alam nila, the Great Commission is still same. Si Paul, when he expressed his heart, alam niyo sabi niya, for what is our hope or joy or crown of rejoicing, are not even yet in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming, for He are our glory and joy. Mga kapatid, sa usapang Kristiyano, sa usapang church, higit na kagalakan ng pastor nyo, kayo mismo. Amen? Yung mga naliligtas na kaluluwa. Ano po ba? Sino po ba ang mga dadali natin sa building na ito? Ano po ba mga gawain ang gagawin natin sa building na ito? Hindi ba ang lahat ay iikot din naman sa gawain po na kung saan iyon ang timok ng puso ng Diyos? Yan po ay patuloy na pagpapalagana ng gawain ng ating Panginoon. Amen? Kaya, sakay po, walang bibitaw. Sakay po, samahan lang natin. Napakasarap na sumama, napakasarap sumunod, napakasarap na tayo po'y makabalikat at makaisa ng leader na alam nyo na ang sinusunod ay ang Great Commission ng ating Panginoon. Kaya mga missionaries, that is actually another thing. Diba? That in spite of the fact that they are working so hard, spending so much sa mga projects na meron sila, still, meron silang heart to accommodate us. Amen? Lalo na tayong mga mag-i-stay hanggang Sunday. Diba? Nakapatid, mga minamahal, sa usapan ng Great Commission, ito po ang mga kailangan natin. Tingnan niyo po ang sabi ng Matthew chapter 28. Diba? It is good to somehow realize na ang sabi po ng Panginoon sa kanila in verse number 18, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. At saka po niya sinabing, kaya, di ba? Therefore, go ye therefore, and teach all nations, baptizing
them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. You know, what we need today is the authority given by God. Yung salitang power po sa Bible, kinuha niyo po yung pinaka-concept. Di ba? In this particular verse, ito po yung authority. Di ba? So, the Lord authorized His people. Our authority came from the Lord. Amen? So, yun po yun. Doon po sa Acts chapter 1, yung idea ng power doon, di ba? Dynamite, mga kapatid. It will explode. So, ang ibig sabihin, sa usapang power, maging sa talagang kagilagilalas na paggawa ng Panginoon, maging si authority, mga kapatid, areglado po tayo. Kaya sa paghayo, it is always very important to consider the power of God. Amen? At paghahayo kayo, I do not know kung ina-apply pa ng mga churches kayo, yung mga 2x2s, door knocking, house to house, di po ba? Yung truck distributions, lahat ng yan, ang ating pangahawakan, hindi yung galing nating magpaliwanag, hindi po yung kung sino tayo, kilala tayo, wala tayong po pwedeng ipangahas, kundi yung kapangyarihan ng Diyos. Yun po yun. Kaya dapat pag umahayo ka, umaasa ka, nagagawa at kikilos ang Panginoon. Kasi kung hindi kikilos ang Panginoon, kahit ang dami mong alam na verses, kahit na talagang todo paliwanag ka, if the power of God will not work, hindi po yan magiging matagumpay. And one more thing, yung idea na kaya ka humahayo, ang iyong authority ay nanggaling sa Panginoon. Kaya nga kanina sa sistema, di po ba? Huwag po kayo magsisimula ng gawain kung wala kayong local church sa pinanggalingan. Dahil meron pong sistema. Ang gawain ng Panginoon, ang tawag po natin dyan, yung mga mushroom churches Di ba? Yung mga naisipang magsimula ng gawain. Mga kapatid, ang Diyos ay Diyos ng kayusan. Kaya nga importante, yung mga pinatayo ko po ng mga pastors na ngayon, mga missionaries na ngayon, always acknowledge the authority of God through the local church na nagsama sa inyo. So marapat lang na maging grateful tayo. Maganda po na kumikilala po tayo sa Diyos. So pumagitan ng mga local churches na ginamit ng Panginoon to train us, mga kapatid, and even in sending us. Kaya mahalaga po yung nag-send, mga kapatid. Hindi po pwedeng, porque lumaki na gawain mo, wala ka nang pakialam doon sa nag-send out sa'yo, sa nag-commission sa'yo. Hindi po, mga kapatid, isang bagay na magandang matutunan po natin ay ang pagkilala sa sistema ng Diyos at importante na kung may gagawin ka sa soul winning, huwag kayong maalis na hindi nyo hiningi ang kapangyarihan ng Panginoon na gagawa sa pag-aakay nyo ng kaluluwa. Sa usapang misyon, huwag kayong magtatayo ng gawain on your own, mga kapatid. Mahalaga magkilala sa authority ng Diyos sa pamagitan ng local church na kung saan doon kayo tinrain. Amen? Mga kapatid, power is very important. So tingnan niyo po ang sabi, go ye therefore and teach all nations. Importante rin po yung idea na sa usapan ng paghayo, yung preaching. Not just the power of God, but also the proclamation, the preaching of God's words. Siyempre, pag humayo tayo, dapat may mensahe. Amen? And you should know the message. I remember one of my messages, meron po akong gusto ko pong laging pinapaalala yan. Because, siyempre po, as we learn from the scripture, paano kaya ako magiging epektibo? Di ba? Sa maraming aspeto ng buhay natin, gusto natin, paano ako magiging epektibong negosyante? Paano ako magiging epektibong mag-aaral? Paano ako magiging epektibo sa trabaho ko? Paano ako magiging epektibo sa kung anumang organisasyon na sinasamahan ko? Hindi ba maganda? Isipin din natin, kung ang Kristiyano ay tinalaga ng Diyos upang humayo at magbunga, paano kaya ako magiging epektibo sa soul winning? Lagi ko pong binabanggit siya kasi alam ko helpful Diba? Kanina binanggit ko sa inyo, genuine burden, mahalaga, tama po? Okay. Pero
importante rin po yung great Bible knowledge. Kasi sabi ni Peter, and be ready always to give an answer to everyone. May mga magtatanong, hindi mo lahat ng mga pupuntahan ko, tango lang ng tango po yan. Meron po dyan na magtatanong, meron po dyan na magiging mausisa, yung iba nga po, pilosopo pa. Importante na may alam ka sa Biblia. Diba? At ang sabi ko, yung kombinasyon ng tatlong ito, genuine burden, great Bible knowledge, and godly behavior. Kumbaga, pagka pinagsama-sama mo yung fears, yan yung burden, iiyak ka. Talagang dahil gusto mong awit sa Panginoon, luluhuran mo yan, iiyakan mo yan. Diba sabi ng Bible, they that sow in tears shall reap in joy. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seeds with him, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his ships with him. Mamumuhunan ka ng luha, iiyakan mo talaga yan. Mga kapatid, maninikluhod ka sa panon. Iligtas mo po nanay ko, iligtas mo po tatay ko, iligtas mo po anak ko, iligtas mo po kapatid ko, iligtas mo po yung kaibigan ko, iligtas mo yung kaklase ko, iligtas mo po yung mga tao sa Norway, iligtas mo po yung mga tao sa Netherlands, iligtas mo po yung mga tao sa iba't ibang bansa, mga kapatid. Yan po yung gagawin mo. Bakit? Dahil talagang genuine yung burden mo. Opo, mga kapatid. Kaya huwag yung iisipin yung mga missionaries, ay, ang sarap, makakapunta sila sa ibang bansa. Mga kapatid, alam niyo po ba na kung dito sa bansa natin ang hirap ng labanan, lalong mahirap ang labanan sa ibang bansa? Yung mag-aaral pa lang ng language di po ba? Mag-aaral ka ng language nila. At syempre, kapag hindi ko maalam sa kultura nila. So kaya kailangan talaga, pinagsisikapan natin yan. Hindi ka mag-aaral ng language nila kung walang genuine burden. Hindi ka magtitiis at magsasakripisyo at hindi mo ilalagay ang sarili mo sa peligro kung walang genuine burden. Okay, so maganda yan. Siyempre, dapat may alam ka rin sa Biblia. Kasi ang mahalaga yung mensaheng dadalhin mo sa tao. Di ba? Hindi naman po pwedeng kung tao dito, talagang iniiyak ako kayo sa Diyos. Kailangan bumalik na kayo sa Diyos. E paano kami babalik? Basta bumalik kayo. Hindi ko alam. Basta bumalik kayo. Dapat alam niyo yung message. Di ba? Go ye and preach the gospel every creature. Sa panahon po natin ngayon, kasi kahit yung time pa lang ni Paul Pastor, di ba? May mga warning na po siya. Kasi may mga nagdadala ng another gospel, Galatians chapter 1, na nilinaw naman ni Apostol Pablo, hindi another gospel. Ngayon po, dami ng mga gospel presentation. At ang isang sikat na sikat yan, yung prosperity gospel. Yayaman ka, talagang, di ba? Yung mga ibang nagsabi niya, nawala na Hindi na natin halos nakikita at natatanaw ngayon Di ba? Naalala niyo po kayo? Magtasampan niyo, pagpapalay, mga ganun-ganun. Yung mga pinopron sa tao, tinatakam sa mga material prosperity. Ang kailangan ng tao is spiritual prosperity. Nothing against doon po sa material prosperity kasi yan po yung resulta na kapag ikaw, inuna mo na ang Panginoon sa buhay mo, nagpakatapat ka sa Panginoon, yan ang pinakahawakan natin. Kaya hindi tayo kontra sa mayaman, ho? Isa nakakalungkot, may mga pastor parang galit sa mga mayaman. Iisip ko yung diablo ka ng ako ng kahit ano di ba? Sabi niya, sabay lang ako, lahat ng natatanaw mo, ibibigay sa'yo. Di ba? Sabi niya, kay Jesus Christ pa mismo hindi offer yan. Ang gatit mo yung diablo. Ganon. Ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. Siya pa ba hindi magpala sa magtatapat sa Kanya? Kaya kahit man naman palataya, kahit pastor yan, ang sabi ng Panginoon, pag nagtatapat yan, a faithful man shall abound with blessing. Kaya mga kapatid, kapag ang pastor nyo, maano sa buhay, huwag naman pagbududahan yung prosperity gospel si pastor. Biblia po nagsabi nun, pagkaraw po nagtatapat, hindi nga lang pagpapalain Ang sabi po ng talata, a faithful man shall abound with blessing. Ang ibig sabihin, mamamagana ay mananagana sa pagpapala. Pagka talaga ikaw nagtatapat, kaya mga pastors, sa totoo lang, magandang may susuporta sa atin. Blessing po yun. Pero ang susi talaga, maging tapat. Dahil pag nagtapat ka sa Panginoon, ang Diyos na po mismo ang kikilos upang ikaw ay pagpalain.
Hindi lang po yan, mga kapatid. Ang sabi nga po ng Bible, give, and it shall be given you. Diba? Good measure, pressed down, shake it together, running over, shall men give into your bosom. Nung ilarawan po kung paano magpapala ng Diyos, umaapaw daw eh. Paano po yung pastor giver? Diba? Paano? May kilala nga po ako eh. Yung mga pastor kong bihira, grabe po. Nung tinawag ng Panginoon, nasa business po yan. Nung naligtas, yung pong talagang kinikita sa business, nagpakatapat sa... lalo pong pinasaganan ng Panginoon eh. Why? Because the Word of God is true. If we will apply that, if we will consider the Word of God na ating pong magiging practice, mga kapatid, yan po'y mangyayari. Ang sabi ng Bible, that seek ye first the kingdom of God, which is righteousness, and all these things shall be added unto you. Kahit na pastor yan, kahit na simpleng mananampalataya, pag nagtapat sa Diyos yan, ang sabi ng Diyos, mananagana sa pagpapala. Pagka nagbigay yan, mananagana sa pagpapala. Kapag kainunan niya ang Panginoon, pagpapalain siya ng Panginoon. At ang sabi ng Diyos, pag siya nagpala, the blessing of the Lord, it make it, Biblia yun. Biblia yung nagsabi nun. Diba? Na kapag ka pinagpala ka ng Diyos, the blessing of the Lord, it make it rich. And He added no sorrow with it. Kapatid, kahirap naman pinagpapala ka ng Diyos para wag lang pag-isipang prosperity gospel ka, tatanggihan mo yung pagpapala ng Diyos. Ako po'y mananawagan sa lahat ng gusto tumanggi sa pagpapala ng Diyos. Ituro niyo po ako, mga kapatid. Sapagkat ako po ay nagkagalak sa pagpapala ng Panginoon. Kasi mga tinawag tayo ng Diyos, kaya rin na tayo pinagpapala para wag din siya malagay sa kahihiyan. Diba? Sasabihin natin, lingkod tayo ng Panginoon, tapos magmamakaawa tayo. Sasabihin natin, lingkod tayo ng Panginoon, puro reklamo na lang sa Panginoon. Alam niyo po, mula nung nagsugo po ako ng buhay sa Panginoon, gusto ko na rin po sumugo talaga. Isipin niyo po, iniwanan ko po ang lahat. Alam niyo, 3 araw na po, hindi kami kumakain, hindi naman po kami nag-aayuno. Talagang wala na po talaga. Tingnan po tayo, baka naman nakalagay sa alanganin ng Panginoon. Mga kapatid, sabi ng prinsipyo ng Bible, yung mga ahamba sa lupa, kahit liko, nag-iisip ng mabuti sa kanyang anak. Ako pa kayang ama nyo na nasa langit? Mga pastor, ang tayong pumasok sa ministry dahil gusto natin yumaman. Di ba? Hindi dapat ang motivation natin para yumaman. Pero huwag kayong tatanggi sa Panginoon pagka pinagpapala niya kayo. Di ba? Kasi may mga mananampalatayang ganun. Kung yung mananampalataya ka, pag natuwa doon sa pastor nila, grabe yung dedication ng pastor natin. Grabe talaga. Ginagawa niyang araw ang gabi at ang gabi ay araw. Para manananggal na yung pastor natin. Di ba? And verse, hindi ba totoo yan? Na kapag ikaw nabibless sa pastor mo, ano tumatakbo sa isip mo? Gulat ka, kakamayan mo siya. Diba? May naman. Nung buksan niya, pastor, pangupang naman. Kidding aside, di ba sa members, nakakaranas tayo pag natuwa sila sa atin. Mamadit, i-bless nila tayo. Iniisip ko yung miyembro natin pag natutuwa, ganun yung Diyos kaya pag natutuwa. Kaya ang goal natin dapat talaga matuwa ang Diyos sa atin. No? At para matuwa ang Diyos sa atin, dapat tayo. Sa kanya tayo magtiwala. At pag kami pinuntahan kayong church at hindi kayo nasuportahan, magsisiraan yung church na yun. Kasi hindi lang naman kayo missionary sa mundo. Marami po yan. At ang magdedetermine ng pag-accept sa inyo, yung Diyos na tinatawagan nyo. Instrument lang po ang mga churches, mga kapatid. Mga churches naman, mga pastor naman, huwag naman hindi nyo na tinake on, hindi nyo na sinuportahan. Kung ano pa pinagsasasabi natin, di po ba? Mga kapatid, doon tayo sa leading ng Panginoon. Yes. So napakahalaga po na makita natin na sa usapan ng Great Commission, power is very important. Di ba? In terms of authority, ang Diyos ang nagbigay sa atin ng authority. Yung kanyang wondrous works, yung pagkilos, conviction, yan po, maasahan po natin yan, kapangyarihan galing sa Diyos.
Preaching, message, yung salita na dapat nating ibinabahagi. Our testimony is good, pero ang gospel ang may kapangyarihan ng Diyos. Ngayon po, naglipanan na yung iba-ibang gospel. Prosperity gospel, feel good gospel, di ba? Yung okay na tayo lahat, okay lang yan. Di ba? Lahat mo tayo kasalanan, tuloy mo lang yan. Kasi talaga, huwag mo lang kakalimutan yung nag-attend ka, yung wala silang pakailan sa transformation, sa change life. At minsan nga po, ang nagiging problema, ang pang-attract po, yung mga program na. Mga kapatid, ang power nasa salita ng Diyos. Kaya make sure na alam natin ang dapat ibinabahagi sa tao. Kasi that idea, be ready always to give an answer. Sabi ko po, mga kapatid, no bias po ito. The reason why I appreciate the Baptist Church so much, kasi early years pa lang, ang dami mo nang malalamang salita ng Diyos. Why? Kasi nga ang tunay na Baptist, ang ipinapangaral, nothing but the Word of God. Amen? Salita ng Diyos ang ipinapangaral. Kaya bago ka pa lang, ang dami mo nang talatang alam. Yung pagkabago-bago pa lang, alam mo na kagad ng John 3:16, in the beginning, God created the heaven and the earth. Sabi, mali ka! John 3:16 in the beginning was the Word, and the Word was, thank you, ha? Nagpasalamat ka. Maganda kasi, na pag humayo ka, alam mo may mga hindi naniniwala ng Diyos si Kristo, so kailangan alam mo yung mensahe na magpapatotoo na Diyos talaga ang ating Panginoon si Kristo. Ngayon dyan pagka nakausap mo, ang paniniwala nila, oo, maliligtas ka, pero nawawala yung kaligtasan. Kung pwedeng mawala, hindi sila naniniwala sa eternal security. Maganda, meron kang mensahe na may papakita sa kanila from the Word of God. Naniniwala ka ng Diyos si Kristo. Yan sabi ng pastor ko, ano ba ang pakailan? Ano naman, yun ang isagot natin sa kanila. Yan ang sabi ng Bible. Dapat, handa ka. Pagka nagtanong sila tungkol sa Trinity, dapat alam mo. Kapag nagtanong sila tungkol sa doctrine ng Bible, dapat alam mo. Siyempre, at first, hindi. But as you continue on, mga kapatid, ikaw ay matututo. Sa una, ang pinakamagandang alam mo lang, yung gospel. Because the gospel is the power of God into salvation. So about the Great Commission, power is important. Preaching, the message is important. And the personnel. Ito po yung mga workers. Diba? In Matthew chapter 9, beginning verse number 35, and Jesus went about all the cities and villages, okay, preaching the gospel of the kingdom, teaching healing every sickness and every disease among the people. Pero ano sabi? But when he saw the multitude, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Anong sabi ng Panginoon? Diba? Sabi niya, ang daming aanihin, the harvest is plenteous, but the laborers are few. Kaya sabi niya, pray therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. So, napakahalaga po. Kaya, alam nyo, I'm sure kayo mismo, you can attest to that. Nakita nyo kung gaano kayo inalagaan, nakita nyo kung gaano kayo tinrain, nakita nyo kung gaano kayo pinag-pray, kasi mahalaga rin po yung mga buhay na isinusuko sa Panginoon. Kanina, sabi ng missionaries natin, kung gusto nyo tumulong, di ba? Kasi God, this is your calling. Ang dami pa po na kailangan alihin. Ang manggagawa talaga kakaunti. Kaya kailangan po, ma-realize natin sa Great Commission, mahalaga rin po ang mga Kristiyano na tutugon sa tawag ng Panginoon at susunod sa utos ng Panginoon. Amen? Sabi ng Romans chapter 10, verse number 13, or whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Pagdating ng verse 14, ayan ang problema. Paano sila tatawag sa hindi nila sinampalatayanan? Paano sila mananampalataya sa hindi nila napakinggan? Paano sila makikinig kung walang tagapangaral? Paano sila nangangaral kung hindi sila sinuko? So meaning to say, laging importante rin po yung role na gagampanan ng mga tao na willing na sumunod sa utos ng Panginoon. Amen? Kapatid, mga minamahal,
napakahalaga po na ito ay ating bigyan ng pansin. Okay? In the presence of God. Diba? Ang sabi niya, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Kahit gaano kalayo ang Norway, kahit gaano kalayo ang bansang pupuntahan mo, ang iyong mapangahawakan ay ang presensya ng ating Panginoon. It is the presence of God, mga kapatid. Sabi ko nga, lahat ng gagawin natin, magiging matagumpay lang yan. Pastor, hindi lang po sa soul winning. I believe the reason why we're able to build this building, it is because kasama niyo po ang Panginoon. Amen? Ha? Ang Diyos ang ating dapat tiyaking kasama natin sa lahat ng ating pong direksyon sa buhay. And the good thing about the Lord, siya mismo. Ang sabi niya, go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Mga missionaries, ako naniniwala ng isang nagpatapang sa inyo, yung alam nyo, kasama nyo ang Diyos. Amen? Ha? Yun po yan eh. Kasi pagkasama mo ang Panginoon, hindi ba sabi niya kay Joshua, as I was with Moses, I will be with thee. Ha? Be strong and of a good courage. Pwedeng lumakas ang loob natin. Pwedeng tumapang tayo. Mga kapatid, I for one can say na yan po ang pinangawakan ko sa buhay ko. Hindi ko po ma-imagine. Kahapon po, kausap ko yung ilan sa mga kababata ko, sa mga kaklase ko, na alam kung ano po ang mga bagay tungkol sa buhay ko bago pa po ko na-save. At hindi ko po ma-imagine, even then, hindi po nila ma-imagine how come na ikaw ay lalagay sa katayuan, na tumatayo ka kung kani-kaninong tao, iba't ibang uri ng tao. Mga kapatid, to tell you honestly, hindi ko rin talaga may paliwanag yan hanggang ngayon. Nasa matataas na posisyon sa gobyerno, mga masasabi natin high profile, ano po, yung mga tao, yung kung iba't ibang kulay ng balat, yung bang haharap ka sa kanila, kung ako lang yan, mga kapatid, dati ginako ng takot ko, but praise God, the answer is clear to me that the reason why all of those things became possible, it is because God is with me. Without Him, ito kaya. Commissioner, deputy commissioner, matataas na tao, mga kapatid. Sabi ko nga, sa looks pa lang, asiwa na ako eh. Kasi, alam niyo po yun, yung minsan pagkahaharap ka, sana ba kung kasi good looking ako ni Pastor Yamma, di po ba? Yung personality, let us face the fact na ang tao, tumitingin yan sa personality. Eh ako, kalit-lit ko. Tapos, tingnan nyo mga tsura ko. Eh, ba't nyo masyadong titigan para hindi naman. Kasi ang sinasabi ko lang, I can say, na kung ang ipapangahas ko po, anumang bagay sa buhay ko, hindi lalakas ang loob ko. Kung ang naghilbatayan ko po, karunungan, hindi. Kung ang naghilbatayan ko po, personality and looks, hindi. Kung pag-uusapan, estado ng buhay namin, hindi. Wala akong makita kahit anong dahilan na magpapalakas ng loob ko para gawin ko ang lahat ng mga pinagagawa ko, mga kapatid. Liban sa tinawag ako ng Panginoon at tiniyak ng Panginoon, nakasama ko siya. At dahil kasama ko ang Panginoon, alam nyo, yun lang ang sinasabi sa kanya, pagkakasama kita, lahat nagagawa. Philippians 4:13. Kasama kita, walang kailangan pa. Psalm chapter 22. May mga naisip yan, Pastor. May isip niya, alam ko na, may mga naisip yan. Di ba? The Lord is my shepherd, I shall not want. Wala na kailangan pa, amen? Yun lahat magagawa. Philippians 4:13. Papalagay ko po hindi na yung outline ko muna ng mga pastor. Gagamitin na yun sa project. Ang ganda, may verse. Di ba? Ano ba talaga ang nagpapatatang sa atin? Ano ba talaga ang nagpapalakas ng loob natin? Kung titignan natin mga pulisyan, kung titignan natin mga
kapatid. Yan nga ang lahat ng niloob ng Diyos at inutos ng Diyos na kausapin mo sila kasi kasama sila sa every creature. Ang hindi mo lang i-witnessan yung mukhang hindi nilalang, mga kapatid. Pero lahat ng nilalang ng Panginoon, kailangan po natin patotohanan po yan. Kaya, mga kapatid, kumpleto. Paalala. Ang nabago. Great Commission is still the same. Nandiyan ang kapangyarihan. Ang message. Ang manggagawa. Ang kapatid at ang presensya ng ating Panginoon. Kaya sabi ko po, kung i-conclude natin, magandang ma-realize natin sa Great Commission, our authority, our accountability, and our assurance. Diba? Authority, yun po ang binigyan ng Diyos. Kapangyarihan. Accountability, aharap tayo sa Diyos. Kung hindi tayo sumunod, mga kapatid, kanilang tugo, isisiya sa ating mga kamay. Assurance, sapagkat sinabi niya, sasamahan na tayo. Saan na tayo pumunta. I hope, kahit sa masayang paraan tayo nag-aral, seryoso po nating tinanggap ang mensahe ng Panginoon. Christians is considered this very thing. Nowadays, ang dami mga kabataan kung saan-saan kabala, kung saan-saan nagpapakahusay, kung saan-saan nagbababa at nagbibigay ng kanilang kakayahan. Nahuna, para muli maibalik sila sa tamang kaisipan. Ang Great Commission, pareho pa rin. Mula noon hanggang ngayon, the Great Commission is still the same. Tumayo po tayo lahat. Meditation time. Narinig po natin ang mensahe. Habang na tayo po, nakapikit ang bawat isa, tunay po tayo. Nagkaroon tayo ng reflection, meditation. Because I believe ang mensahe ng niloob ng Diyos sapagkat alam ng Diyos nito kaya bawat isa sa atin. To be reminded once again about the Great Commission, emphasize to us this morning or this evening, the Great Commission is still the same. Ang kapatid, ganda po na sumusuporta tayo sa mission sa foreign land. Pero hindi po yun excuse para hindi na tayo maging witness sa ating lugar. Ang Kristiyano, maganda na tayo po'y active ilang witnesses ng Panginoon sa ating lugar. Pero hindi po yan excuse para hindi tayo sumuporta sa mga missionaries. Inawag ng Diyos sa iba't ibang lugar. Always remember, the Great Commission is scriptural, systematic, and simultaneous. Meron tayong authority, and we are accountable. The good thing is that we have an assurance that God is with us. Gabi ito, the Holy Spirit is convicting you. Bang habang nakikinig ka sa message, realize mo na ang message na ito ay para sa akin. Pagkilos ng Diyos sa puso ko, once again, tugat ko at sentrohan ko at seryosohin ko ang pagtupad ng Great Commission. Members, ang tunay na kabuluhan ng pagiging mananampalataya natin ay ang magamit tayo ng Panginoon sa pagtupad ng kanyang dakilang utos to go and preach the gospel to every creature, to evangelize and to make disciples. That is the will of God. Yan ang isa sa dapat maging lakas ng church natin. Hindi lang yung nakapag-invite tayo, kundi nakapag-akay tayo ng kaluluwa at nakapag-aalaga tayo.
nakapag-disciple tayo. Kung kumito sa iyo ang Panginoon, hindi magandang maging matigas ang ating puso. Bakit hindi mo iwanan yung iyong lugar? Lapit ka sa Panginoon. Lord, thank you for talking to me tonight. I need this message. Talagang malinaw sa akin. And because of that, gusto ko po na ako ay talagang magkaroon ng tapang, lakas ng loob na ganapin ang dakilang utos mo. Alam niyo, pag tayo po ay hindi na-move ng message na ito, something is wrong. Because the reason why you are saved tonight, it is because of the fact na may mga tumupad ng Great Commission at may nagsuporta sa mission. If the Holy Spirit is now convicting you, why not leave your place? Come to the altar. Yung bang pagpunta sa altar, kung talaga namang kinakausap ka ng Diyos, magiging mahirap pa sa iyo na gawin yan. At kung talagang masasabi natin that God is talking to you, tama ba na hindi ka tutugon sa kanyang pangungusap? Not to force anyone, but to make you realize that it is always important to respond every time that God is talking to us. Thank you. God bless you. Sige po. Sige po. Pastor Camacho, please. Salamat po. Napakinggan po natin ng mensahe ngayong gabi. Kayo po'y tinatawag ng Panginoon sa gawain. At hindi tayo sumunod. Alam niyo mga kapatid, the best na ginawa ko sa buhay ko, nung iniwanan ko yung aking negosyo. Bakit? Sapagkat nalaman ko, tinawag ako ng Diyos sa gawain ito. Nung una sabi sa akin, ikaw ay luloko, sira ang ulo mo. Pero ngayon, tingnan mo kung anong ginawa ng Diyos. At pwede niyang gawin din sa iyo. If God is calling you, why don't you come? Or probably tonight, hindi pa mananampalataya yung ating mga mahal sa buhay, yung ating mga anak, yung ating asawa, yung ating nanay, tatay, lolo, lola, ating mga pinsan, kapitbahay. Bakit hindi natin dalhin sila sa Panginoon ngayong gabi? Sabihin natin, Panginoon, iligtas mo po sila. Iligtas mo po sila. Alam po niyo kung ano problema natin ngayon? Ang ating pong mga altar ay tuyo. Wala nang luha na pumapatak para sa ating mga mahal sa buhay. Marahil this is the time. Tonight, why don't we pray for our loved ones? Probably your wife is not saved, your husband is not saved, your children are not saved. Why don't we come tonight? Father, we thank you. Salamat po, Panginoon, sa mensahe aming napakinggan. Lord, we thank you because the Great Commission is still the same. Your message don't change, even though that we are living in a world that is changing. But we thank you, Lord, because your message is not changing. Lord, I pray that this church will stick to your Great Commission. No matter what happened, Panginoon, this church will continue to proclaim your word and will continue to support missions. Lord, thank you for those people who have been with us for a long time and they've been supporting missions. Lord, I pray that you will continue to bless them. Pagpalain po niyo sila, Panginoon. At doon, Panginoon, sa mga hindi pa nakakapagsuporta, Lord, tulungan po niyo sila. Bigyan po niyo sila, Panginoon, puso na makibahagi. Sapagkat isang araw ay may nagbahagi sa amin ng iyong mensahe ng kaligtasan. O Panginoon, tulungan mo po ang iglesia ito. Huwag mamatay sa amin ang burden. Magkus pag-alabin po ang puso ng bawat isa sa amin na amin pong ipangalaman, ibahagi, Panginoon, ang iyong mga salita o ang iyong mensahe ng kaligtasan. Nawa, Panginoon, huwag kami matakot na sabihin, huwag kami matakot na dalhin sa mga kami naroon sapagkat ang tao'y napapahamak at kailangan ng tagapagligtas. O dakilang Diyos, salamat po sa aming mensahero. Ngayong gabi, pagpalain mo po siya, ay po magbibigay sa kanya patuloy na kalakasan. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga nagsilapit ngayong gabi. Salamat po, Panginoon, sa kalagtugon. Katagpoy mo po, Panginoon, ang kalapong mga panalangin. Paming sa dalangin sa